eto pong si Sir Waldy Carbonell, meron pong binitawang salita. Ano po laban dito kay Digong? Dahil kapag ka daw nakita niya sa hearing, etong si Duterte mga kababayan, ayon po sa kanya ay sasampalin niya daw po etong si Digong. So ngayon, pakinggan po natin mga kababayan kung ano nga ba ang dahilan kung bakit niya gustong sampalin etong si Digong mga kababayan kapag ka nakita niya sa mga hearing, katulad ng nagaganap na hearing dyan po sa Kamara. Ano po, so ngayon i-play na po natin. Ikinikredit po natin ito kay Sir Waldy Carbonell. Kanya po yan, hindi po yan natin gagawan lamang po natin ng reaction video. So i-play na po natin. Mga kaibigan, tayo po ay nagbabanggit lamang ng ating pong pakikiisa sa gabay ng poong may kapal na si Allah sa ating pong mga ginagawang komentaryo. Ang ating pong kategorya ay komentarista. Tayo po ay professional mainstream journalist, book author, publisher, editor ng dyaryo at pinakamatagal na radio commentator na nakikilala ko. Siyempre nakikilala ko sarili ko. Ganun pa man, mga kaibigan, parati ko pa rin niriripaso, binabalik-balikan sapagkat hindi ko maanalisa ang isang bagay ng biglaan lamang, kinakailangan binabalikan ko. At nung binabalikan ko po itong appearance ni Rodrigo Roa Duterte sa Quadcom, napag-isipan kong nais ko ring maging resource speaker sa Quadcom para mabalanse yung nagte-terrorize at yung hindi nagpapaterrorize. Kaya nga po, nais ko pong ipagbigay alam sa inyo na ako'y nagbigay po ng notisya, nagpapaimbita sa Quadcom upang madala ko ang aking ebidensya sapagkat meron po akong ebidensya na alam ko kung sinong nagbayad ng pagpapapatay kay isang broadcaster sa Davao ng pangalan ay June Porras Pala. Ilalahad ko po yan. At alam ko rin mga kaibigan, yung iba pa mga sikreto, pati kung paano po pinabomba yan pong Marawi City na wala naman po talagang terorista sa loob. Alam po ninyo, yung ISIS, hindi po terror group na nagkanlong sa Marawi yan na ginawang dahilan ni Duterte para bombahin ang Marawi City. Hindi po totoo yan. Kasi mga kababayan, itong sinasabi dito ni Sir Waldy Carbonell, napakatinding revelasyon po nito mga kababayan kung ito po ay may katotohanan. Kasi di ba yung nangyari dun sa Marawi, tumagal ng mahabang ng ilang buwan yon bago na ampat mga kababayan at bago na panumbalik yung katahimikan dyan sa Marawi. Dahil kung matatandaan nyo, di ba nung panahon ni Duterte, talagang sunod-sunod yung mga bombahan dyan at yung gera dyan sa Marawi, mga kababayan. So ngayon, kung makakapaglabas, etong si Sir Waldy Carbonell ng ebidensya dyan po sa Kamara, mga kababayan, kung sakali na maimbitahan siya at maipatawag siya at yung kanyang ebidensya na ipapakita, mga kababayan, ay talagang may katotohanan, soplak ng matindi dito, mga kababayan, tatamaan ng matindi dito etong si Duterte. Kasi napakainit na usapin niya nung panahon na yan na si Duterte pa ang presidente, yung bombahan dyan po sa Marawi City. So ngayon, ipagpatuloy pa natin. Ang ibig sabihin ng IS, maniwala po ka sa akin sapagkat veterano po ako ng gyera dyan po sa Iraq. Ako po ay nag-cover ng Iraq War. Nung lumusob ang Amerikano, binobomba ang Iraq, andun po ako sa Baghdad, nandun ako sa side ng mga binobomba. Kasama po ako nagkakanlong sa mga parang mga kuweba doon sa disyerto upang medyo hindi po tama ng ating ulo. Pag tinamaan po tayo ng bomba, medyo magugusot po kasi yung ating pong sombrero. Kaya nga po umiilag-ilag din po tayo ron. Ano pong ibig sabihin nito? Dala ko ang ebidensya na hindi totoo yung ISIS, Independent State of Iraq and Syria. Ang ibig sabihin lamang yan ay gusto ng mga Syrian at Iraqi na ibalik ang demokratikong pamamahala ng kanilang original na presidente na pinalitan ng mga Amerikano sa kanilang pagsakop ng Baghdad at pagbobomba ng Syria. Mga kaibigan, yan po ang ISIS. Paano nagkaroon ng ISIS sa Marawi City?
Ano magagawa ng mga Muslim sa Marawi upang mapanumbalik ang gobyerno na inagaw ng Amerika sa Baghdad? Yan pong ibig sabihin ng ISIS. So kalokohan po yan. Isa sa mga maraming panlilinlang ni Rodrigo Roa Duterte. Kasi ang pinapalabas kasi nung panahon na yon, kaya nagkaroon ng gera dyan sa sa Marawi, mga kababayan, kasi may mga daw dyan, may mga ISIS, mga kababayan, na nagpunta dyan sa Marawi at ginugulo yung mga taga Marawi, mga kababayan, at binubomba yung mga kababayan natin dyan sa Marawi. Kaya nga kung matatandaan nyo, umabot ng mahaba ng mga ilang buwan, mga kababayan, kulang-kulang isang taon ata yung nangyaring gera dyan, at bago na ampat yan. Dahil nga ang pinapalabas nga at napapanood natin sa media nung panahon na yan, matindi daw, mga kababayan, yung mga ISIS na pumasok dyan po sa Marawi. Kaya nga kung makikita ninyo, di ba nung natapos yung gera, may mga binabanggit pa sila na may mga leader daw ng ISIS na binawian ng buhay. Ano po, so ngayon, ipagpatuloy pa natin. At ako'y nalulungkot na sabihin sa inyo, ultimong Quadcom ay kanyang hayagan, harapan na nililinlang. Nung tanungin niya nga yung anak niya, paano bang performance ko? Sabi ng anak niya si Sara Duterte, at the rate of 10, Dad, 12. Bay, sumobra pa sa rating ng 1 to 10. Performance lang pala yun, ibig sabihin panggugoyo, panluloko, panguto, panduduro, pananakot. Tsaka mga kababayan, kung mapapatunayan na na yung nangyari sa ISIS, sa Marawi, ay isang malaking kalokohan at walang ISIS talaga. Grabe ang galit ng mga taga-Marawi pihado dito kay Duterte. Kasi kung talaga mga kababayan, na totoo ay itong sinasabi ni Sir Walde Carbonell, na wala naman nga talagang ISIS dyan sa Marawi nung panahon na nagkakaroon ng gera dyan at binobomba ang Marawi City, mga kababayan, ibig sabihin yan, yon ay pakana lamang ni Duterte para bumango ang kanyang pangalan sa publiko. Kaso marami ang binawian ng buhay noong mga panahon na yon. May mga kusundaluhan tayong mga kababayan na binawian din ng buhay, at talagang yung iba hanggang ngayon may mga marka pa ng sugat. Ano po, dahil sa nangyaring gera na yan dyan po sa Marawi. So kung walang katotohanan yan at ginamit lamang yan para pabanguhin yung pangalan nitong si Duterte, pihado magagalit sa kanya ng matindi ang mga taga Marawi. Lalo na yung mga nawalan ng tirahan, nasira yung tirahan, at nawalan ng mga kaanak at mga miyembro ng kanilang pamilya. Ano po, so ngayon ipagpatuloy pa natin. At ito namang mga natakot, abay ang pinagbabalingan ay si Trillanes. Bakit? Akalain po ninyo merong chairman ng Quadcom, isa sa mga 4 na chairman. Sabihin niya si Trillanes ay unpatriotic for cooperating with the ICC. Medyo dilecturean po natin itong congressman na ito. Hindi po unpatriotism yan. Sapagkat tayo po, bago makusahan si Duterte, member po tayo ng Rome Statute na nagtatag ng International Criminal Court or ICC. Member po tayo yan. Ang pagiging member po ay official. Kasi mga kababayan, ng pagkakaalam ko, mayor pa lang ata si Duterte, iniimbestigahan na po ng ICC yan. At may kaso na, mga kababayan, sa ICC. So hindi pa siya presidente, talagang nakatakda na siyang humarap sa ICC, mga kababayan. Kasi nga, kung matatandaan nyo, dati pang pinag-uusapan yung about sa reward system na yan, mayor pa lamang si Digong, yung mga DDS niya, yung Double Death Squad, mayor pa lamang si Digong, pinag-uusapan na po yan. At noong mga panahon na yan, member tayo, mga kababayan, ng ICC. Kaya lang naman tayo nawala, buhat nung naging presidente, etong si Duterte. Hindi nyo ba napapansin? Nung presidente etong si Digong, sa kanya inalis, mga kababayan, yung koneksyon natin sa ICC. Inalis niya para para sa pansarili po niyang kapakanan, para magawa nila yung gusto nila na magpatumba ng mga tao nung panahon ng Duterte administration. Kaya nga, mga kababayan, eto kasi yung laging sinasabi ng mga kababayan natin Pilipino, especially yung mga naniniwala sa ICC, na nung panahon ni Pinoy, mga kababayan, kaparte pa tayo ng ICC niyan.
Ano po, at si Digong ay may nakabinbina na kaso doon sa ICC. So ibig sabihin mga kababayan, matagal na panahon na iniimbestigahan ng ICC yung mga pagkitil ng buhay na yan ni Duterte. Mayor pa lamang po siya. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Opisyal, hindi po katraidoran, hindi po act ng unpatriotism. Therefore, mali po yung si Chairman Benny Abante na pagbalingan si Trillanes sabihin, hindi ba unpatriotic yan? Sundalo ka pa naman? Bakit ka nag-cooperate dyan sa ICC? Ang ICC, mga kaibigan, ay hindi po nating kaaway. Tama. So, paano naging kaaway, paano naging traidor si Trillanes? Dinideklara ng kawal ng demokrasya sa pamamagitan ng chairman ng koalisyon kontra China, ako po yun, na si Senator Antonio Trillanes IV alias Sunny ay isang true-blooded patriot. Patriot po yan. May tapang. Meron pong paninindigan. Kukunting Pilipinong ganyan. Tatawagin natin ang patriotic. Yan po ang sa courtesy ni Reverend Benny Abante na chairman po ng kanilang distrito dyan sa Manila. Congressman po siya. Ngayon, yung pagtawag niya po kay Trillanes na patriotic, abay hindi ko po malaman kung ano kanyang basis. Matapos tawagin si Reverend Abante, mga kaibigan, kaya po siya Reverend, siya ay pastor. Siya ay naniniwala at nagmamahal sa Poong May Kapal. Tinawag ni Duterte na estupido ang Diyos. Eh bakit po hindi unpatriotic? Hindi lamang siya unpatriotic, blasphemous. Ang ibig sabihin ng blasphemous ay pagsasalaula sa relihiyon o sa kabanalan ng Poong May Kapal. Yan po ang tawag po dyan ay ang ibang spelling po ng blasphemy o blasphemous o ng bababoy sa relihiyon, sinasalaula ang Poong May Kapal, tatawagin stupido. Ang spelling po ng blasphemous ay DU30, Duterte. Duterte po spelling yan. At si Duterte, therefore, ang siyang treasonous, siya ay blasphemous, at siya ay bastos. Bastos na Duterte. Ngayon, kung naghahanap po tayo ng katotohanan, ay dapat sincero tayo. Huwag tayo na dudulas-dulas na ang loyalty nyo ay sa bastos. Ang inyong pinagtatanggol harapan, Quadcom yan. Kayo ang huling pag-asa ng bansa. Tapos Duterte kayo? Duterte ang inyong pinagtatanggol? Ginagalit nyo si Sir Walde Carbonell eh. Kasi nga naman mga kababayan, pero kung titingnan natin diba nung etong open remarks, etong statement nitong si Congressman Abante, una kay Duterte, diba binanatan niya na matindi. Etong si Digong mga kababayan, una pa lamang, kasi simula pa lamang ng Quadcom. Pero kasi mga kababayan, eto kasi yan. Pagka mga congressman kasi hindi nagtanong ng matitindi dun sa mga resource person, sasabihin naman ng taong bayan na mga kababayan natin Pilipino, kinakampihan etong si Duterte. Ano po, kapag ka naman mga kababayan, etong mga congressman natin, hindi gaanong nagtanong at hindi gaanong tinanong yung mga resource person na nag-aakusa dito kay Digong, sasabihin naman ng mga taga-suporta nitong si Duterte na masyadong inaapi etong si Digong at lahat ng sinasabi do sa Quadcom mga lamang, mga scripted lamang at hinahayaan etong si Trillanes na magsalita laban dito kay Duterte. Kaya nga kung makikita ninyo yung paraan ng pag-iimbestiga dyan sa Quadcom, talagang pinipilit nila hanggat maaari pantay mga kababayan at walang kinikilingan. Dahil nga ang pinapalabas nga at mga propaganda ng mga taga-suporta ni Digong na mas pinapabura ng Quadcom yung mga anti-Duterte kaysa dito sa mga Duterte. Kaya ang ginagawa nila, binabalance po nila. Ano po, anyway, ipagpatuloy pa natin. Anong klase? Anong klase kayong tao? Meron pa isang hinahangaan ko pa naman nung araw
nung nakaraang linggo, mga kaibigan, bago nagsalita ito. Ang pangalan po ay Congressman Paduano. Medyo humanga po tayo niyan nung kanyang iniipit si Lieutenant Riena, babae, Garma. Abay, matapang po ang kanyang paninindigan laban po sa pulis na ito. Colonel pa naman. Kaya lamang babae. Pero nanindigan po siya laban po sa kasinungalingan. Nung pinipresenta ni Trillanes, yung pong nagpapatotoo ng kasinungalingan ni Duterte, siyang binalingan ni Congressman Paduano. Sabi niya, pwede ko bang malaman saan mo kinuha yung mga ebidensya? Saan mo kinuha yung informasyon mo? Alam po ninyo, sa journalism, sa amin, nasa ano kasi yan mga kababayan talaga, baka hindi lang alam ni Congressman Paduano na sa mga journalist kasi mga kababayan may tinatawag kasi na Code of Ethics. Nasa sa Code of Ethics po yan na bawal talagang i-reveal yung mga research person. Pero ang pagkakaalam ko mga kababayan, nung naitanong yan ni Congressman Paduano, dito po kay Trillanes, parang na-i-reveal naman ni Trillanes kung saan ang galing yung mga documents mga kababayan na nakarating sa kanya, na kung saan naando doon yung mga pangalan nitong sina Duterte, yung anak niya at yung iba niya pa mga anak na nagwi-withdraw ng pera mga kababayan. Anyway, ipagpatuloy pa natin. bawal na isiwalat ang kung sino nagbigay sa iyo ng impormasyon. Sagrado po yan. Kaya nga po yung sa Code of Ethics ng journalism, Yan, diba? Bagay yan, journalism mas marangal po yan kaysa sa politiko. Sa Code of Ethics ng journalism, you do not reveal your source of information if it is confidential and it is not supposed to be quoted. Hindi mo pwedeng ipahamak yung nagbigay sa iyo ng katotohanan hinggil sa mga ebidensyang iyong kinakailangan. Tama. Tinanong Tama siya, yun. ito naman si Trillanes, sapagkat ganyan po pagkatao nito, marangal, barako, patriotic, sinagot niya. Sinabi niya kung yung pangalan ng diba? sino nagbigay sa kanya. At sinabi niya na yan ay nandun din sa AMLA, Anti-Money Laundering Council ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Yung ebidensyang hawak niya. Ano po ating binabagtas dito? Binabagtas po natin dito ay ang ating pagkiling. Kung gusto natin katotohanan, suportahan natin lahat ng pagkilos para lumabas yung totoo. Kaya nga po dito tayo humanga kay Trillanes nung sinabi sa kanyang, sasampalin kita. Ang sabi ni Trillanes payag ako sampalin mo ko. Basta pumirma ka muna ng waiver. Tama. Abay, masyado pong galante itong. Eto mga kababayan, tanong ko lang naman. Tinupad na ba ni Duterte yung pangako niya sa Quadcom na magsusumiti siya mga kababayan ng waiver para ipakita at ipasilip sa publiko yung nilalaman or yung kanyang bank statement mga kababayan na kung saan nakadate po yan pamula 2013 hanggang 2016 mga kababayan para lang makita ng taong bayan yung transparency na kung saan kung may pumapasok talaga na bilyon-bilyon na pera ay talagang kahinahinala yan. Pero kung wala naman nga talaga or di ipagpatuloy niya yung isinasampa niyang reklamo laban po dito kay Trillanes. Pero maganda na rin mga kababayan na nagdemanda itong si Digong kay former Senator Trillanes dahil dyan po talaga lalabas lahat ng katotohanan. Pero yung pangako ni Duterte sa Quadcom, parang wala pa tayo nababalitaan na naghanda sila or nagsumite na sila ng waiver mga kababayan para ipasilip sa taong bayan yung nilalaman ng bank account nitong si Duterte pamula 2013 hanggang 2016. Anyway, ipagpatuloy pa natin. Si Senator Sonny Trillanes, ako po'y pinahanga maliban lamang doon po sa pagpapasampal. Sapagkat pagpapasampal siya, pag pumirma, ako'y sasampalin ko si Duterte pag hindi pumirma. Yan po ang pangako ko. Hinihiling ko lamang magkita kami diyan po sa Quadcom. At tayo po ay nakahanda manindigan para sa Filipino people. Yung pong
Alam po ninyo, yung pagpapaliwanag ko po nitong waiver, ang ibig po sabihin ng waiver, yung bang pagpirma na binibigyan ko kayo ng laya na busisiin ninyo ang aking bank account. Itong waiver na ito. Ang sabi ni Trillanes, Hindi alam niyo sa totoo lang mga kababayan, hindi makuha sa duelo ni Sir Walde Carbonell etong si Duterte, yung mag-amang Duterte. Kaya ang gagawin niya, pag nakita daw niya sa Quadcom or sa hearing mga kababayan, dyan sa kamera, sasampalin niya daw etong si Digong. Yun yung sabi niya. Pero hindi, since hindi niya nga makuha sa duelo, baka sa sampal makukuha niya. Ano po, anyway, ipagpatuloy pa natin. sige, ngayon pa lamang magpasulat na tayo ng waiver at dito pa lamang pirmahan na ninyo. Ama. Abay, winalawala po ng Quadcom members yun. Hindi nila pinursu. Ultimong yung pong isang Muslim, ang pangalan yata ay Adjong. Pagkakataon na sana yan na medyo maiganti niya naman yung Marawi Massacre. Mga Muslim na pinabomba ni Duterte. Mga kaibigan, binomba ang isang village. Ang kanilang kasalanan lamang ay sila ay Muslim. Alam po ba ninyo yung buwan na binomba yung Marawi City? Holy month of the Ramadan. Kabanal-banalang buwan ng mga Muslim. Binomba ng walang hiya ng bastos. Hindi po sa akin galing yan, kay Duterte galing yan. Nung sabi niya sa Senado, talagang bastos ako eh. Talagang walang hiya ako. Ibig sabihin, yan po ang kanyang pagkatao. Diyan po natin nakikita. Hindi na po siya pwede magsinungaling sapagkat talagang sadyang bastos. Ang problema, ng bastos din siya diyan sa Quadcom and nobody called him out of order. Nobody protested. Susuntukin niya, ang suntukin ng isang babae, senadora, medyo may edad pa naman. With apologies Miss Laila. Hindi ko po sinasabi kasi may edad ang mga babae. Pero hindi po kapantay sa boxing ni Duterte yan. Abay, inambaan ng suntok at si Trillanes aambaan na hahagisan, hambalusin ng microphone. August po yan. August Hall of Congress. Ang ibig sabihin, dapat iginagalang. Diyan ginagawa ang batas. At kaya po lahat ng congressman, pati presidente, ang tawag ay honorable, kagalang-galang. Dapat kagalang-galang ang iyong kilos. Okay, bastos ka, walang hiya ka, Duterte. Ayan, talagang walang hiya ka at bastos ka, animal ka. Pero dapat, dyan sa loob ng Kongreso, dapat kunyari marangal ka, kunyari edukado ka, kunyari tao ka. Hindi ka, kunyari, hindi makatotohanang demonyo ka, animal ka. Magkikita tayo sa Quadcom. Huwag mo ko sasampalin. Pag sinampal mo ko, sasampalin kita. Mga kaibigan, ako po si Walde Carbonell, nagsasabing, iniibig ko ang Pilipinas. Allahu Akbar. Alam niyo mga kababayan, ano kaya mangyayari kapag nagkita silang dalawa? Magagawa kaya ni Duterte yung mga ginagawa niya na pangaamba, panghahaya ng suntok mga kababayan at panghahaya ng mikropono dun sa kanyang mga kinagagalitan? Kasi matindi to. Dapat mga kababayan, kung sakali na maulit-uli yung pagpunta ni Duterte dyan sa kamera, dapat pagtabihin silang dalawa ni Sir Walde Carbonell mga kababayan para makita natin kung ano yung mangyayari. Kasi dito gigil na gigil etong si Sir Walde Carbonell sa kabastusan daw nitong si Digong mga kababayan. Pero ang maliwanag kasi dito na nais ko ding iparealize sa lahat na hinahanap ng Quadcom, ng kamera, yung katotohanan. Pinipilit nilang palabasin yung katotohanan pero hindi nila ipinapakita yung pagiging one-sided po nila. Kailangan kasi mga kababayan, talagang cross-examine din nila yung sinasabi ni former Senator Trillanes. Hindi nila pwedeng hayaan lang yon. Kaya nga kung makikita nyo yung mga katanungan ni na Congressman Abante, ni na Congressman Paduano, hindi lamang po pang one-sided na tanong. Kasi pagka tinanong nila ng malumanay, etong si Trillanes sasabihin ng mga taga-suporta nitong si Duterte mga kababayan, na pinag-iinitan etong si Duterte at pinagtutulungan dyan po sa kamera sa Quadcom.
Pero mga kababayan, kapag ka naman malumanay ang pagtatanong kay Duterte, sasabihin naman ng taong bayan, ang Quadcom tumutulad sa Senado na hinahayaan lang si Duterte magsalita na magsalita ng kung ano-ano kahit hindi na maganda. Kaya nga kung titingnan nyo, pinipilit ng Kamara ng Quadcom na patas lang yung investigasyon. Yung mga nag-aakusa kay Duterte, talagang ikino-cross-examine din nila. At yung mga sinasabi ni Digong, kino-cross-examine din naman nila, mga kababayan. So yun lamang yung gusto kong iparealize sa taong bayan. Ano po? So ngayon, kayo po, ano po ang komento at masasabi ninyo hingil po dito sa mga binitawang salita ni Sir Waldy Carbonell dito po kay Duterte na kung saan kapag ka daw nagkita sila sa Quadcom, mga kababayan, at pinagbantaan siya ni Duterte na sasampalin siya, ay sasampalin din daw niya etong si Digong.